Ayun, okay KGX, kamusta tayong lahat? At pag-usapan lang natin to kasi naalala ko yung sarili ko dati. Pero hindi ako ganyan kayaman. Empleyado lang din tayo mga idol, no? So ito, sabi niya nakabili daw siya, no? So, gamit ang Bitcoin. Ngayon, nakita ko lang kasi yung McDonald's eh. Kasi nagtrabaho tayo sa fast food din noon. No, and then kung ano tayo ngayon, 'di ba? So hindi naman syempre para sa akin ako no, malaki na yung achievement ko, no, nung panahon na nagtatrabaho ako sa Jollibee sa ngayon, mga idol. Pero syempre, ito yung lagi ko tong chine-check. Kaya lang binambili niya yung Bitcoin niya no sasakyan. Samantalang nung sinabi nito na magpo 48,000 ang BTC, bakit niya binili yung Bitcoin niya ng sasakyan? Magpo 48,000 USDT nga yung BTC, di ba? So minsan pinagloloko lang tayo talaga ng mga no, nung mga fina-follow natin, di ba? So paano ako maniniwala ngayon na magpo 48 yan? Pinambili niya ng BTC nga yun, di ba? So yan, XRP is hanging on critical weekly support. XRP talaga. Yan, XRP talaga isang coin natin, mga idol. And then pag-usapan natin, mga idol, no? Pag-usapan natin, no, madali bang kumita ng pera, mga idol? No, una sa lahat, no, mga idol, huwag kayo maniniwala, mga idol, doon sa pinag-i-invest kayo and then pinapangakuan kayo ng income, no, ng kita, ng percent kung ilan ang kikitain mo agad, no? So, kapag ka ganun, kunyari, yung 1 million mo, kikita ka ng 50,000 pesos, parang sila yung Excel, di ba? Nag-i-invite sila, mag-invest ka sa amin, kikita yan. Huwag isarado nyo na, no? Isarado nyo na yung opportunity na yon, maghanap kayo ng iba, mga idol. Napakadami, no? Napakadaming lumalabas na application na scam. Maraming lumalabas na application na talagang pinag-i-invest ka and then magugulat ka na lang, mawawala na yung pera mo, no? No? Too good to be true. Walang ganun. Red, ano mo na kaagad yun, no? Tanggalin mo na kaagad sa utak mo yun, mga idol, no? Yung mag-i-invest ka, tapos papangakuan ka ng kita, wag. Tapos yung mag-i-invest ka, sasabihin sa'yo, no? Sabi nila, bumili ka lang daw ng baka, mga idol, no? Yung sa application. So, lahat yun, binidyo na natin, no? And then, maghihintay ka lang, ikita ka ng 50%. So, too good to be true, yung mga ganun. Crypto mining, dati, di ba? Yung future farming, tapos yung ngayon, yung Dairy Farmers of America. So, obvious na is kami mga ganun. Huwag kayong maniniwala sa mga ganun, mga idol, no? And then, ano pa? Ano yung mga dapat natin tandaan, di ba? So, huwag maniniwala din sa mga iba't ibang napapanood natin sa television, sa social media. Wag, no? Katulad nito, ang kulit talaga nagsasabi siya, nalilipad nag-high five ng lilipad ng BTC ng ganito, tapos bibili niya ng sasakyan, mga idol. Ang baba pa lang ng BTC ngayon, nasa 1.6 M pa lang, di ba? Ang sabi niya, magpo-48 or mag-100k ang BTC, tapos ganyan, di ba? So, baka mamaya, lang yan, no? Tawag dito, for photos, photo purposes lang yan, or for tweet purposes lang siguro yan, purpose niya, di ba? So, ayun, no? Ako, ang ginagawa ko, mga idol, no? Syempre, ang hindi madaling kumita ng pera kasi una, ang totoong kita, kailangan mo mag-risk di ba? Walang madali, mga idol, no? Kaya nga sabi natin, high risk, high reward. Yung mga motto di ba? So, totoo naman yun, mga idol. Kasi ako, talagang talagang nung 2020, mga lodi, no? Malaki problema natin, lalo na sa income, mga idol. Talagang hindi ko alam kung paano ko matatapos yun. Tapos nagbilang ako, sabi ko, paano ko kaya matatapos to? Nagbilang ako. So, ang computation ko para matapos ko yung problema ko, 6 years, mga lods. 6 years. Na nagtatrabaho ka, and ang ginagawa mo is nagtitipid ka, mga idol. After 6 years, doon pala matatapos yung problema ko, mga lodi. And then, nag-isip ako, after 6 years, tataas ulit yun. Kasi una, ang pag-iipon, panandalian lang yan. Kasi habang nag-iipon ka,
tumataas ang presyo ng bilihin, di ba? Kasi may inflation, di ba? Kaya hindi maganda eh. Hindi advisable yung matagalang pag-iipon. Mga idol, hindi advisable para sa akin yung matagalang pag-iipon. So ngayon, sabi ko paano kaya? And then dumating ang Axie Infinity. Kaya thankful ako sa Axie Infinity talaga, no? Nag-risk ako talagang kumbaga all out, lahat ng pera ko, I think 115k ang ininvest ko sa Axie Infinity noon. So talagang ultimo yung family ko, ultimo yung asawa ko, talagang sinabi sa akin before na wag ibenta mo na yung mga SLP. So ang ginawa ko, hindi, eto na nandito na ako Ang ginawa ko, nag-breed ako and then nabenta ko. So dalawang breed ako noon and benta, nabawi ko agad yung puhunan ko kasi that time napakabilis ng 100,000 one set ng Axie Infinity. No, pag-post mo pa lang yan, biglang magkakaroon ng PM kaagad sa'yo. PM. Puro ganun, mga idol, no? And then ayun, no, nagulat ako. So, thankful kasi tinulungan niya ako. Yung problema ko ng 6 years, tinapos niya lang ng ganun kadali, no? So, and then, talagang ganun, no? Ako, nag-expect ako na tataas pa ang Axie Infinity. Noon naka-ROI tayo, tatapos niya yung problem. Ang ginawa ko naman noon, nagpa-scholar tayo, meron tayong 30 scholars. Kaya lang, syempre, nung bumagsak na ang value ng SLP, wala na rin sila. Diba? So, wala na rin sila. Pero importante sa akin doon, nakatulong tayo. And then, anong ginawa ko next? No, nag-risk ulit ako, no? Nag-try ulit ako. Ano yung tinry ko, no? Bumili ako ng mga coins, nag-copy trade ako, tapos inaral ko ang US market news, no? Sabi ko, paano ba ako lagi mananalo sa copy trading? Di ba? Pinapakita ko dati, 40 wins, 42 ang pinakamarami kong wins noon, 50 plus, no? And then ang puhunan noon before 100 USDT, tapos puro panalo dati. And then pinakita ko rin dati sa YouTube channel natin kung paano ko siya ginagawa. No, ang ginagawa ko, nag-check ako sa Forex Factory, kailan ng FOMC, kailan ng inflation rate, kailan ng unemployment rate, kailan ang unemployment tax rate. So, chine-check ko lahat yun, mga lodi, kasi karaniwan doon nagkakamali ang mga copy trader kapag ka US market news. At sa grabe, no, pag biglang bumagsak ang inflation, 0.1 pa nga lang, biglang bumababa yan pero nagre-recover. Pero kung ang copy trading mo nun, mataas ang leverage mo, kunyari, nag-times 50 ka, sunog ka, mga idol, no? Magugulat ka, sunog ka agad nun. Sa ganun kalalim, tapos biglang magre-recover kung kailang sunog ka na. Yun. And then anong ginawa ko noon, di ba? Nung dati nating channel hanggang ngayon, pinapakita ko sa inyo, sabi ko, good to buy ang RON token. So, ayun, yung sumabay noon sa RON token ng 11 pesos to 60 pesos, very good. Di ba? So, yun. Lumipad tayo doon. Sinuwerte, parang ang jackpot So, hindi naman jackpot, parang sa loto, di ba? And then, matagal kong sinasabi din, after RON, ang sinasabi ko, mag-XRP ako. Sabi ko, good to buy na tong 19 pesos kasi nakita ko to ng 45 pesos. More than half na yung binaba nito, mga idol. Diba? Pero bumili ako nun. And then lumipad ng 30 pesos. Pero from 19 pesos, nakabenta ako nung 27 pesos. Yun, mga lodi. No? Kitang-kita naman, diba? Nasa channel natin yun. And then ngayon, for example, ito, ano ba yung next sa binibili mo, AGX? Ito, ADA. Tsaka XRP pa din. So, bumili pa din ako ng XRP. So, nasa ng XRP mo, AGX? Kasi sinungaling ka AGX wala ka namang XRP Meron akong XRP. Tinigil ko nga lang yung pagbili, mga idol. Ito yung ating XRP. 3 months ago. So, yan. 3 months ago, ito yung XRP natin. Ang huli nating bili ng XRP, kitang-kita naman sa nakalagay dito is October 8. Diba? Kailan lang yun? Ilan yung binili natin? 649. And then ito, October, September. So, ito yung binili ko sa loob ng 3 months. So, ayan yun. And then, iipunin ko lang yan. So, titingnan natin. Ito yung risk na sinasabi ko. Risk kasi nag-iipon ako So, hindi ko alam kung kailan yan lilipad o lilipad ba yan. Or babagsak ba yan, mawawalan ba yan ng value. Wala na akong doon. Kasi nag-risk nga ako No? Ang importante dito, dapat, sa akin, ang itinrain ko yung sarili ko na if ever mawalan ng value to, dapat di ako masaktan. Ganun lang yun.
No? And then ano ngayon yung binibili ko ngayon? So eto, ADA is Cardano and Dogecoin. No, nag-iipon ako niyan. Sabi ko mag-iipon ako 200 USDT. So ngayon meron na naman akong 25 USDT dahil yan sa copy trading mga idol. Dito, dahil sa copy trading, future copy trading, ang pinipili ko lang dyan mga idol, no? Highest copy trading profit. Kung sino dito, etong isang to, tsaka to. No? And then meron tayong link natin sa description kung paano ako nagka-copy trade. Doon, i-check nyo doon mga idol, hindi, walang kasinungalingan yun mga lodi, no? Talagang yun yung ginagawa ko mga idol, no? And then ngayon, dahil meron akong 25 USDT, ang ginagawa natin dyan mga lods, is binibili natin mga idol ng coins. Ano ba yung binibili natin? ADA. So ang ADA natin, nasa 82 na, di ba? 82 USDT. So 25 USDT ginagawa ko kasi kailangan 200 USDT bawat isa, no? 200 ADA, 200 din yung Dogecoin, and then lilipat na ako sa BGB mga idol. Sa ngayon, yan lang yung bibili natin, ADA. So ayan, 25 USDT. And then ngayon, pupunta yan dito sa spot mga idol, no? Sa assets natin. Yan, dito sa spot. Pero wala pa siya, naka USDT pa lang siya. Binili pa lang natin siya, no? So kung mapapansin nyo dito, ayan, katulad yan, umangat yung value ng ADA ng 4.43 USDT. So kumikita ka dyan kahit pa paano. Pero ako, ibebenta ko yan pagdating ng bull market. 10 token yung bibili natin. Magbabaka sakali tayo kung baka merong isang token na lumipad, no? So meron na akong XRP, meron na akong AXS, wala na akong RON, no? AXS, SLP kasi sa mga scholar dati. Tapos ang next kong bibilin dyan is BGB and OP. Hindi ako bibili ng OP. Grabe to, no? Medyo hindi ko maintindihan ang lipad nito, no? And then XRP wala na din. So dito ako sa BGB ako next mga idol, no? ADA, Dogecoin and BGB mga lodi. Or baka magdagdag ako ng XRP kapag medyo bumaba pa yung presyo niya mga idol. Walang formula sa mabilisang pagyaman, no? Meron yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal. Yun, mabilis talaga yun. Talagang sobrang bilis nun mga idol, no? Pero ako, syempre ayoko naman nun. Kumbaga ang gusto ko lang is yung ayoko magturo nung pinakaano talaga, no? Yung ganun, yung sugal, minings, di ba? Tapos yung hulog bola, yung mga ganyan, ayoko nung ganun. Nag-iipon ako ng token, no? Nagbabaka sakali na baka itong mga token na to is lumipad, no? Pero yung sa sugal, negative tayo doon mga lodi, no? Yun lang sa ngayon KGX at sana lahat ng papasok sa cryptocurrency lumipad sa bull, mawala yung makatulong, kung may problema man kayo, no? Makatulong din kagaya ko mga idol, no? Kasi ako mga lodi sabi ko nga sa inyo, natapos ko yung problem natin ng 6 na taon na problema, tinapos. And then ngayon, sabi ko after nung 6 na taon na yun, anong next? Hindi pa pala sapat. So kailangan ang isipin ko naman, ano ako pagkatapos ng trabaho ko, 'di ba? Kumbaga, ano ako pagka-retiro ko, 'di ba? Ano ako after work? Ano ako after dito sa trabaho ko ngayon, 'di ba? So ngayon, masasabi ko, kung mawawalan man ako ng trabaho ngayon, may pupuntahan ako. May ipon ako, may panimula ako. Pero ito ang pumapasok sa utak ko lagi. Magbi-business ako pag wala na ako sa work ko. Ano yung business na yun? 'Di ba? Kailangan pag-isipan mong matindi yun, 'di ba? And then ngayon, nakakuha ka ng business mo na alam mo masaya ka doon, 'di ba? Dapat ready ka rin pag nawala yung business mo. 'Di ba? Kaya hindi madaling sumugal, mga lodi, no? Hindi madali yung word na laging sinasabi nung isang YouTuber, no? Ang natutulog ng mahimbing ay siyang laging panalo. No, hindi madali yung word na 'yon, mga idol. Para makuha mo yung word na 'yon, mga lodi, no, makatulog ka na mahimbing, pagkagising mo may pera ka, magtrabaho ka ngayon. No, magtrabaho ka ngayon, and then dapat ganun yung mangyari sa iyo. No, pag retiro mo,
magpahinga ka, nakakatulog ka ng mahimbing, pagkagising mo, may pera ka. So parang ganun siya. No, hindi siya madaling gawin, mga idol, no. Mahirap siyang gawin. Kailangan mo siyang pagtrabahuhan, mga idol. No, yun lang sa ngayon, KJX, no. Sa mga gustong pumasok sa BitGet Copy Trading at dito sa OKX, no, mga idol, hindi kasi pwedeng isa lang ang platform mo eh. So, kailangan may platform ka rin. I think 3 platform. Ako meron ako BingX, OKX, BitGet. Meron pa nga akong Binance mga idol, no? Parang bangko yan. Hindi mo pwedeng ilagay yung mismong pera mo sa isang bangko lang. Kailangan 2 o 3 yan, mga idol, di ba? Kung saan magsara yung isa, at least makukuha mo yung pera mo kahit hindi buo. Pero kung sa isang bangko ka lang, nilagay mo lahat yan, and then nagsara yan, na bankrupt yan, wala. Ang makukuha mo kung ano yung insured lang, I think 500,000, di ba? So yun lang sa ngayon, no. Nasa link natin yung description. Sabay-sabay tayo mag-ipon at yun lang, mga idol, no. Saludo sa lahat.